Good morning, may buntag sa tanan. We praise the Lord for this Sunday morning, karon nga Domingo. Nagitapok ta to worship Him. No? And we believe ang presensya sa Ginoo nagauban ka nato karon nga adlaw as we worship Him, yung buminaw ta siyang pulong, siyang word gikan sa Bible. So gusto na ko i-take nga panahon to welcome everyone, no? As we start our worship. Kauban nato apod ang mga bisita nato, mga igsoon natin Rubilin. Tama ba? Welcome again no sa church. We pray nga natay matunan karon from God's Word, the Bible. And let's take this time to also praise God sa mga good news nga nadawat nato karon nga semana. So it's the last Sunday of September. We hope no nga ang bulan sa September dagantag natun-an, dagantag na-apply bahin sa pulong sa Dios. Na-apply na to sa tong life. Yeah, it is also hopefully a month of blessing as we look forward to the month of October. So karon pud nga bulan, let's also pray no nga fair ang panahon kay sige ulan, no? In some parts of the world na ay mga kagubot, mga katalagman, let's pray for peace. And let's also pray nga maayo ang ato ang panarbaho, pagnegosyo kay para makaprepare ta sa ato ang mga celebrations this month of December. Nabay mga good news karon, nabay nag-celebrate silang birthday karong nga week or wedding anniversaries. Na ba? Na. Birthday ni kinsa? Karon September, sige, mga tatag happy birthday unya, no? Paghuman sa to ang worship service today. So again, gina-welcome na kong tanan, and as we begin, let us be more aware of God's presence sa itong mga kasing-kasing. So gina-invite na kong tanan nga manindog. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or he, if he asks for a fish, will give him a snake? Tagtanan. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos nga magbubuhat, magtutubos, o magsasangkap, Lord God. The Creator, the Redeemer, the Sustainer. We glorify you today. Nagapasalamat kami, O Diyos, sa kinabuhi ng imong gihatag sa matag usa. Nagapasalamat kami sa mong trabaho, sa mong pagnegosyo, pag-eskwela, o sa pagpahulay, Lord God, ng imong gihatag. Father, as we worship you, kung naman may mga kagulanan sa mong kasing-kasing, o paghuna-huna, among ginatugyan ang among mga worries, mga kaguol sa imo. Tagay mig kalinaw, O Diyos, the peace that comes from you. Nga maski nami sa sulod, sa isa ka challenge in the middle of a storm, nasa tunga sa unos, aduna mi kalinaw nga masinati, ma-experience in Christ Jesus our Lord. Father, pasaylo amin sa mga sala nga among nabuhat sa imuha kung sa among isig katawo. Pasaylo amin, Lord, kung naka-judge mi sa uban, and remind us that dili mi mag-judge sa ubang tao, but we trust in you, Lord God. Imo ming pasayloon, imo ming luwason, imo ming tagaan og blessing. Lord, salamat ko ng adlaw nga makakanta mi og songs of praise. I-bless si Pastor David as he would share your word to us this morning. Thank you, Lord God, sa imong kamaayo. Bless us, Lord God, as the month of October comes. Kung namin mga bayranon, ang mga bayran, nga dili mi masakit, adun na mi strength sa mong physical bodies, Lord God. And may you ordain a good future for us. Kini among ginaampo sa ngalan ni Jesus nga mong Ginoo mangluluwas. Amen. As we sing our song of praise, no?
ato pang i-meditate ang kamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya wala nang tagabasa og lyrics, pero at the same time, gina-enjoy nato ang presensya o kamaayo sa akong buhi nga Dios. Amen? So, pwede tayo malakpak, pwede nato itaas ng kamot as we sing our songs of praise. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Just as you are before your God. Come. Yes, Lord. Nagapaduol kami kanimo, Diyos. One day every tongue will confess you are God. And one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. But still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Every tongue will confess you are God, and one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Yes, Lord God. We praise your name, Lord Jesus. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Yes, Lord. Come, Thank you, Lord God, for welcoming us in your church. just as you are. Praise your name, Lord Thank you, Jesus. Jesus. Just Thank as you, you Lord. are, Thank you for your just love. as you are, Thank you for the redemption of our sins. Hallelujah. Hallelujah. Di mo lang, O Diyos, Ako magsali. Hindi mo lang ako may katagawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Hindi mo lang, O Diyos, ako may pasasali. Hindi mo lang ako may katagpawan. Kay ikaw
sa kahangturan, O Diyos. Ikaw lang ang ginasimba, gina-worship, Lord Jesus. Salamat, O Diyos, sa imong love sa mga walay sama kanimo, Lord. Pagkatahong Diyos sa imong ngalan, kay ikaw ang kaluwasan. Dadako ngadto sa imong trono, kay gusto magpapatuan nimo. Tanghalan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang, diin kalibutan. Lutuo ko, musaling ko, kanimo ako Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musaling ko, kanimo ako Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsad mo kanako. Mutuo ko, musaling ko, kanimo ako Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsad mo kanako. Tanghalan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang, diin kalibutan. Tanghalan ka, O Diyos sa kahangturan, ikaw lamang ang akong isaligan. Labaw ka sa tanang butang, diin kalibutan. You're exalted, Lord Jesus. Labaw ka sa tanang butang, Lord. Yes. Iining kalimutan. We praise you in Jesus' name. Amen. Padayon ta sa pag-worship sa atong buhi nga Dios. Inumduman nato nga ingon siya duha kung tulo nagtapok sa akong ngalan anaa ako sa taliwala. So the Lord is here with us today. Ug doon na siya imbitasyon sa atoa. Ingon niya duol kamo diri kanako tanan nga nagkalisod ug dunay kabugaton ug hatagan ko kamo og pahulay. Ang Dios nagaimbita sa atong tanan. Dalahon nato sa iyahang trono atong mga kabugaton, ang atong problema,
uban sa pagpasalamat. Kaya ang atong Dios mutubag sa atong pagampo. So karon nga takna ato ning igahin aron atong ipadayag sa Ginoo unsay atong naa sa atong kasing-kasing. Magampo ta. Atong isulti sa iya kung naatay kabugaton, atong isulti. Ug naatay pasalamat, pasalamat ta. Ato siyang i-worship with all our heart, mind, soul, and strength. So this time, let us pause for a moment in prayer. Let us pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amahan namo, nakita nimo ang kasing-kasing o huna-huna sa imong mga katawhan nga ania dinhi karon aron sa pagsimba o pagdayeg kanimo. Lord, nakita nimo ang ilang mga pasalamat, nadungog nimo ang ilang mga pag-ampo ug ang ilang mga kabugaton, Lord, sa kasing-kasing. Hikapa sila, Lord. Allow us all to feel your presence today. Help us, O God, to hear the voice of the Holy Spirit nga nagaistorya ka namo karon. Ikapa amo kasing-kasing, Lord, o doon naman may mga kasakit nga among gibati kung nasakitan kami, Lord, pasayloa kami. Wala aning sakit sa among kasing-kasing, kay ikaw lang dunay gahom to remove the pain in our hearts. Anag sa Lord na amin nasulti nga nakapasakit sa among igsuon, pasayloa kami, Lord. Limpyuhay kami sa among mga sala ug among mga nahimo nga kalapasan, pasayloa kami. Ikaw lang Diyos. Ikaw ang among Diyos ug wala na may lain pa nga ginaampuan. Kami, Lord, nagasalig kanimo. Lord, salamat kung mga naangaging adlaw imong gitabangan ang among mga igsuon. Labi na, Lord, sila Bernadette, si Raymark, nasakit si Rizin, na-admit sa ospital.
Salamat Lord kay ania na sila dinhi aron makasimba og makadayeg kanimo uban sa mga kaigsuonan. Among gina-pray Lord karon si JR naga-undergo siya og trial in the name of Jesus. Tabangi siya. Na-pray po na ko si Rubilin, ang iyang pamilya, si Jacob, si Jade, that strengthen them. Musalig lang sila sa imo, Lord. For your power is greater than all. Tanan na mo din ni Lord nga dunay mga kalisod, niingon ka nga ari ka mo kanako. So ania kami dinhi Ginoong Dios aron mo sangpit sa imong ngalan. Tabangi kami Lord. Kadtong dunay mga panghitabo sa ilang kinabuhi nga wala nila nasabtan Lord. Tabangi sila. Pasabta sila. Father, salamat sa imuhang faithfulness nga always giya kanamo gina proteksyonan mi matag adlaw sa among pagbiyahe sa among mga buluhaton. Lord, salamat. Kaning mga butang Lord panagsa dili namo mauna-unaan apan nagpasalamat kami karon kanimo tungod sa imuhang pagkamatinud-anon sa imong mga katawhan. Tabangi pod mi Lord nga mahimo pod ming matinud-anon diha kanimo sa buhat o sa among kinabuhi. We pray for those na sila mga desires sa ilang kinabuhi. Tabangi sila Lord, guide sila. And we pray that you will grant the desires of the heart of your people. Nagsaad ka Lord na nianhi ka sa kalibutan aron paghatag kanamo og kinabuhi nga madagayaon. Allow your people to experience this, Lord. Ibalo ko Lord nga kaning tapok karon sa imong mga katawhan daghanag na panalanginan Lord. Kay ang imong espiritu nagalihok sa ilang kinabuhi. Katong mga igsuon na mo din Lord na nagahulat pa for more blessing, Lord, I pray. Tumaga ang among mga pag-ampo, Lord. Panalangini ang imong mga katawhan. Ihatag kanila ang ilang mga desires, ilang mga prayers, ang ilang ginahangyo kanimo. Thank you, Lord, for your love. We pray for other believers sa laing lugar nga naa sa gira. We pray for Israel kay mauna ang kaliwat nga imong gipili kadtong nagpakatao ka dinhi sa kalibutan. Tabangi sila Lord kay sila napalibutan na sa mga dautan nga mga tao. Amo pong ginaampo tong mga igsuon namo nga naa sa Europe, naa sa Ukraine, naggira sila sa Russia. Lord, padala og angel dito aron mutabang kanila kadtong mga nagtawag sa imong ngalan, kadtong mga magtutuo Lord diha sa imong ngalan. We pray for them, Lord. Ug duna pay daghang kagubot sa Africa ug lain-laing nasod Lord, tabangi ang mga Kristiyano in the name of Jesus. Sa among pag-worship karon Lord, among ginahangyo nga ang imong balaang espiritu magauban kanamo aron among masabtan ang mensahe nga i-share sa amo karong adlaw. Anoint Brother Dave kay siya ang nagtask na maghatag sa mensahe karon. Salamat Lord sa imong mga panalangin sa iyang kinabuhi.
Bless us now, Lord. We commit this time of worship to you. In Jesus' name. Amen. Ang lingkod ta, may butag sa tanan. So, praise God, no, kay ana ata din karon makasimba o makadayeg sa atong buhi nga Dios. Amen. Ang Ginoo basta magtapok ang mga tao nga nagatuo sa iyang ngalan, kay ingon siya duha kun tulo nagatapok sa akong ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Bisag dito ka sa imong balay, kung nag-worship mo dito, duha kun tulo, si Lord nagauban na sa inyo. Pero mas maayo yun ning magkita ay ta dire. Amen? Aron mabless po ta sa mga testimony sa atong mga igsuon, mga experience nila sa kinabuhi. Pag human na to sa atong worship service, mag-istorya ta, mag-share ta sa atong mga kadaugan. Kung doon na po tayo mga problema, ato pong i-share aron ampuan. So, ana ang atong himuon. Karong buntag, ang mo-share sa message na to, mao si Brother Dave. Para di sa mga wala pagyud na hibalo unsay work ni Brother Dave, si brother atong tawag kay wa pa ni siya ka eskwela o pagka-pastor. Pero ang iyang work actually naa sa ministry. Ang ilahang kumpanya nga One Child, nagatabang na sila og mga pobre, particularly mga nitibo nga mahatagan nila og assistance aron maka-eskwela. Nya ginaagi ni nila sa mga na-establish na nga simbahan. So si Brother Dave siya ang manager po din sa Davao. Siya ay nagdala sa mga ubay-ubay po nga simbahan. Si Pastor Sam ana po ang iyang work, pero lahi nga kumpanya. Kuan po ni siya Compassion. Ang uban nato members sa Compassion na dinhi kay nauna ning iyahang organization. Kaning kang Brother Dave murag bag-o pa ni, pero nagpasalamat ko kay sila, gidala sila sa Ginoo, padayon sila sa pagbuhat sa mga huluhaton sa Ginoo. Work of God gihapon. So karon nga buntag atong paminawon si Brother Dave unsay mensahe nga gihatag ni Lord sa iya. Let us welcome him. Yung buntag sa tanan? Naon mo? Luyaman. So, good morning sa tanan, no? And I nagpasalamat ko sa Ginoo for gitagaan na ko aning oportunidad no, na makashare sa word ni God sa atua karong buntaga. So, nagampo ko sa may message, no? Ihatag sa Ginoo sa atua karon. Ako every time ko naga-prepare og message, nagagawas ko sa balay Sabado. Nakaw na ko na morning na matura ko lugar nga ako ray usab niya maka-concentrate ko and to hear from God. And so ang message na gihatag sa Ginoo sa tua kay makita sa 2 Kings no chapter 4 verses 1 to 7. Nya akong gi-title ni is Living a Blessed Life, no. So kaning living a blessed life atong i-meditate no ang mga lessons na atong makuha sa kinabuhi aning widow, no, widow or byuda namatay man yang bana, no. So widow ug naa siya yung olive oil. Sige. So bago tang basahon nato ang verse, no, bago nato siya basahon, nakoy na observe no sa kinabuhi sa tao, no. Nay klase-klase. Nayuban happy sila, no. Isa may happy silang kinabuhi. Nayuban dili. So nay season, no. Dili happy. Nayuban happy. Pero na po yung uban, no, nga happy lang kinabuhi, pero wala nila hutay ba sa kinabuhi. Siguro ikuha sila sa Ginoo
Napoy uban nga taas silang kinabuhi, lasting ilang kinabuhi, pero dili sila happy, no? Naniguang na lang, pero wala gid sila kanang kung imong ilang i-evaluate ilang kinabuhi ba, wala sila nga paip yun akong kinabuhi, no? May pagwa na lang ko gig panganak, mga una-una ba. Kay taas siya, nabuhi siya dugay, pero wala siya nalipay. Napuyuban, muning ayos no kanang dugay ka nabuhi, long life, at the same time, happy ka sa imong kinabuhi. Pero ang pinakapait yun dira, kadali lang ka nabuhi, dili pa jud ka happy. No? So, this morning, atong i-discover, unsa man ang blessed life, no? Kung saan na to, para mahimo tang happy sa kinabuhi, nga malahutay, no? Malahutay, pero happy. Nambiuban, lahutay, pero dili happy, no? So, atong basahon, no, sa 2 Kings, chapter 4, verse 1. Kita mo? Sige, si Paul. So, akong basahon sa English, no, na diray Bisaya sa kilid, pwede ra po ninyo siya basahon. So, akong basahon. So, the wife of a man from the company of prophets cried out to Elisha. So, naa daw usa ka babae ni anhi no kay Elisha, naghilak. Ingon siya, "Your servant, my husband, is dead." Na siya, iyang bana daw, patay na. "And you know that he revered the Lord. But now, his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." So, ang nahitabo, na ay babae, na byuda siya, unya, na may utang ang iyahang bana. So, unang panahon manggod, ang utang, pwede siya bayaran through sa kwaon ng anak ba? Magtrabaho tong anak, hantod sa mabayaran tong utang. Kunya kung nga ba yun nabayaran ng utang, siguro pagka 7th year, pwede i-release, no, kay Year of Jubilee. I-release na ang utang. So, anak tong una. So, naay problema ning babae, no? Yang problema, basing kwaon niyang anak, ug himuon og slave, himog ulipon para bayaran ng utang. Next slide ta. So, Elisha replied to her, ningon si Elisha sa babae, "How can I help you? Tell me what you have in your house." So, saan ta kapagtabang, no? Ningon si Elisha, ingon si itong babae, "Your servant has nothing there at all, except a small jar of olive oil." Ano itong babae nga, ang nasa kuha lang, kanilang gamay nga jar na olive oil, no? So, danan kuan ba? Oil. And so verse 3, ingon si Elisha, "Go around at sa mong silingan o pangayo og mga empty jars." Sudlanan nga way sulod. No? "Don't ask for a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all jars, and as each is filled, put it on one side." So verse 5, she left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, "Bring me another one." But he replied, "There is not a jar left." Then the oil stopped flowing. So ang ipahimo sa propeta siya, si Elisha, ingnan niya tong byuda, ato sa mo silingan, pangayo dito sudlanan, no? Garapon, may sulod. Kunya, sulod sa balay, isarado ang portahan, niya iyabong ning katong oil nga naa siya dito sa mga jar na yan na collect. Yang giyabo, hantod sa wala na yung mayab-an. No? From one jar, giyabo niya sa daghan. So, sa una, na-imagine ninyo, di ba, murag bottomless nga olive oil, no? Dili iced tea. No? And so, hantod sa giyabo niya sa pinaka-last na jar, ug nahurot ang oil. Verse 7, she went and told the man of God, and he said, "Go and sell the oil and pay your debts." So, daghan naman siya oil, olive oil, siya ibaligya na.
ug bayli ang imong mga utang. You and your sons can live on what is left. So napa may nabilin, atong nabilin ana to si Elisha nga pwede mo mabuhi ani kaning nabilin. So mo na ni ang atong meditation. So ato siyang himay-himayon, no? Unsa may mga lessons na atong makuha ni ani, no, on how to have a blessed na kinabuhi. Ready na mo? Kinsa may gusto diri nga imo blessed ilang kinabuhi? Amen? Okay, singon mo ha, gusto mo. Sige, number 1. Kung gusto mo mahimo blessed inyong kinabuhi, tara, number 1, no? Naay problema. Kasi gusto problema. Wala man. Gusto mo ka ma-bless. Bitaw ang life, yung diri, naay problem. Whether you are good or bad, no? Buotan ka, maldito ka, nagi problema ang kinabuhi. O agree mo dili? Agree, no? Amen? Amen. Amen man mo. So, nagi tayo problema ron. So, diri sa ta sa bad no nga tao. So, maingon sa Bible sa mga daotan nga tao, no? Tanawon na to sa Proverbs 6:12 to 15. Sige, basahon na to ang English ata. A troublemaker and a villain who goes about with a corrupt mouth. Ingon sa Bisaya, ang mga walay pulos ug daotang mga tao, manungilon ug bakak, no? 13. Pinaagi sa ilang kidhat-kidhat ug sinyas-sinyas sa ilang makamot ug tiil, manlimbong sila sa uban. So sinyas-sinyas sila no nga kani. Kuanon to ni? Bigyan nato ni, no? So na verse 14, sa ilang pagka mangingilad, kanunay silang nagplano sa paghimo og dautan. Sigig pangilad, sigig plano og dautan, og tig pa si Ugda sila kagubot. Sige sila troublemaker ba? Sa ilahag yun ang gubot magsugod, no? Nang may kailana nga dalagi siya gubot. No? Verse 15, busa sa kalit lang laglagon sila, no? Og wala gayoy makatabang kanila. Sa English pa, he will suddenly be destroyed. Moabot ang panahon na kaning daotan nga tao kay malaglag sila, no? Og walay makatabang sa ilaha. So mao ni ang daotan nga tao, kay daotan siya usa ka adlaw malaglag siya og walay makatabang. Kung daotan, okay? Nabay daotan dire. Wala. Amen? Amen. Hilog na. Okay, good. Gisay may good dire. Good. Gisay matarong. Matarong mata? Oo na to, no? Amen. Ingon sa Psalm 34:19, ang mga matarong niya, daghang mga kalisod ang moabot sa kinabuhi sa tawong matarong. Uy, dili lang usa, duha, pero kila daw? Daghan, no? So kung matarong ka nga tao, nagi makalisod sa kinabuhi. Not a few, many, no? Ingon diri, many troubles. Apan, ingon diri, luwason siya sa Ginoo, gikan niining tanan. But the Lord delivers him from them all. So mo ning kalahian, no, sa mga daotan o matarong nga tao. Next slide. Diri sa left, ang daotan, unsa mahitabo sa ilaha? Busa kalit lang og laglagon, no? Og wala gayoy makatabang sa ilaha. Ang mga matarong luwason siya sa Ginoo. So mo nang lamang nato, no? Amen ba? Kung naatay problema, naay Ginoo na mo luwas sa atoa. Walay problema nga dili kaya sulbaron, okay? So kung unsa man ang gina-go through nato karon, no? Salig lang mo sa Ginoo. Kay mo na yung promise sa Psalm 34:19 tong verse atong gibasa ganiha, na a righteous person daga siya problema pero ang Ginoo mo'y muluwas niya gikan niining tanan. So ang blessed life daw according sa passage, no, is not the absence of problem, no? Ang blessed na kinabuhi na ay problema, pero kung matarong ka, luwason ka sa Ginoo. Amen? Amen. Sige. So, tanaw nato, no? Unsa ba'y problema sa widow?
No, next slide. Ana. Sabi problema sa widow. So, tanaw na to, no? Verse 1, ingon diri nga, your servant, my husband is dead. Gingnan niya si Elisha tong propeta. Ang imong alagad, no? Patay na. And naana ang maningil, no? Ang Bombay 5-6. Singilo na, waon na akong anak. Himuon o ulipon. So, tanaw na to. Number 1, ang muna yung problema. Iyang husband, namatay, no? Husband died. Ikaduha, na siya'y utang, no? May man karon no, kay kung mangutang ka, kung dili ka mo bayad, so mahitabo sa imo. Mapriso ba ka? Hindi mo ka mapriso, may mapriso sa utang ron. Mapriso. Hindi lang ka nga mo bayad. Pero itong una, mas grabe itong una, kung di ka kabayad og utang, waon nimong mga kaptangan, kung nakay anak, kung wala kay prosesyon, kung nakay anak, waon nimong anak, patrabahoon, hantod sa mabayaran ang utang. So, muna ang problema sa babae. Now, number 1, no, namatay ang iyang bana. Kaya itong una, ang bana yun ang breadwinner. Siya yun ang ga-provide sa family, no? So, makita nato nga, iyang bana, maayog yun, no? Kay, wa man siya nalipay, nga namatay iyang bana. Karon na uban, malipay, mamatay lang bana. May ayaw. Pero, naman siya, no? I hope na, kung naay problema mo sa inyong partner, no, you pray kay God, you pray, no, kay imuha man ang partner, no, gihatag man na siya ni Lord. So, karon nawala yung partner, problema, wala mag-provide, ug ikaduha na ay utang, no, nga kuwaon iyang anak. Okay? So, akong pangutana sa inyo, unsa man ang inyong problema karon, no? Na may problema? Na? Kinsay na ay problema? Taas ka mo, yun. Kung di ako may problema, abnormal. No? Na ay problema. Kung wala kay problema gyapon na. Kay kay ang normal nga tao naging problema, no? Na ay problem. So, ganihan na nakatama ko tayo ambot kinsa to. Problema po to. So, manawala naman gitabunan ni Kuya Luwig Balas. So, no? Sometimes sa mga estudyante, inyong problema, sa may problema ninyo. School, di ba? Project, dagan kay gipabuhat si teacher, na may exam, kailangan mag-study, na quiz, na ani-ani, buhat-buhaton. No? Sa uban na mga negosyo, hinay ang negosyo. Sa trabaho, ikapoy siya trabaho, no? Gusto niya break, kay grabe kay pressure yung boss. Sa uban, sa tuan, ay utang, no? Problema po na. Na uban, may problema sa ilang relationships, no? Husband and wife, sa ilang anak, sa ilang mga in-laws, pamilya. So, kitang tanan na. So, again, no, ang a blessed life is not the absence of problems. Pero wala ko nagingon, nga, muimbita mong problema sa inyong kinabuhi, buhat ko pabuang. Para muduol ko kay Lord, dili. Normal lang yun nga na ay problema sa kinabuhi mo. Murag itong si Ryan ba, nag-drive siya, na ay katong kahoy ni lagput. Problema to, di ba? Kalit lang ugabot. Wala niya gi-expect, wala siya gibuhat. Natural lang yun niabot, no? Pero, pasalamat ta kay na ay Ginoo nga muuban ka na to ug musulbad sa tong problema. Amen? Amen. Sige, number 2, no? Principle number 2. Number 2, basahon na to. With what you have. Actually, na-explain na ni Pastor Lee last time, no? Kung naminaw mo sa iyang wali, ingon siya nga, ayaw mo pangita, huwag ka ng butang na wala sa inyo. Atong basahon, ha? Verse 2, akong gi-highlight, akong gi-underline, ingon diri, mitubag ang babae, wala gayud sir. Kaya gipangutan naman siya, ni Elisha, no? How can I help you? Sultihi ako unsay anaa sa imong balay. No? Ingon tong babae nga, wala gyud, pero niya na siya gawas lang sa usa ka gamayng tibod nga lana, except for a small jar of olive oil. So, sa inyo karon, nagapangita ka ba mo wala? I'm sure na-explain na ni Pastor, no? Pero,
ay mo pangitag og ka ng mga butang nga wala sa inyo ha. I'm sure naagi kasing gamay lang no. Nagyud kay pwede gamiton para masulbad ang imong problema. Ang tendency magud nato kung mo salig dito sa uban no. Dependent na ta sa uban. No? Ang atong pag-solve sa problema nakadepende sa uban. Timani nato nga ang Ginoo mo gamit og butang nga naata. Katong mga gagmay no. So point na gi-share diri no. Akong gisulat diri nga most of us look for this no that we don't have no. So mingon ta nga kung naalang ko'y kwarta, kung naalang ko'y sakyanan, no? Naalang ko'y pwesto sa tindahan, ana ba kung naalang ko'y balay, kung madaog lang ko loto, no? Ano mangandoy makagwala sa imo? Wala gani no. So ano mo pag-solve sa imong problem? So another point is to appreciate the small things and build on them. No, na yung mga small things sa itong kinabuhi nga wala lang yun nato na-appreciate. Sa mga small things in life, no? Pag matani mo sa buntag, sa may small things, no? Pinakauna, ni ginhawa ka, no? Ang uban, wala na ka ginawa. The fact na nakadili, it means nga na-purpose gid si Lord para sa imo. Okay, nabuhi, bagod ka. Small things like air, ang uban ng tao sa ospital, oxygen na. Oxygen, paliton pa nga, libre raman na, di ba? Small things in life, muna mga small things in life. Mga relationships nga naa ka, the time nga naa ka, no? The small resources that you have, try to appreciate those things, no? So may naa ka, na kay anak, na kay family, no? Ang uban wala na family. So, muna no, appreciate it and God will use it para i-bless ka niya. So, a small jar of olive oil is a good start para sa widow, no? At least, na siya something, di ba? Kaysa wala naman. Pero masking wala ka, nagid kay something, no? Kabalo ko na ka. It could be skill, it could be na kay nahibawan, talent, na kay talent, no? Napakay time, makalakaw pa ka, kusgan pa ka. Ang imong health is, health is wealth, no? Kay kung wala na kay health, nasakit na ka, so, ano mo pagtrabaho? Di ba? So, those are the small things nga dapat nato i-appreciate. No? We can start with that and we can work with that. Amen ba? Amen. Sige. So, we need to appreciate the small things again. No? Si Jesus, no, katuganing, ka-remember mo atong babae, katong naghulog siya offering? Duha lang to kasinsilyo, 2 copper coins, pero ingon ang Ginoo, na siya ang nihatag og pinakadako nga offering kay gihatag naman niya tanan katong 5 loaves of bread, 2 fish ipadagan sa Ginoo, gagmay na butang gipadagan niya ang mustard seed, no, na mahimong dako pag motubo katong birds o mga lilies sa field, no. So success po is not overnight, no? Isa may gusto mahimong successful diri someday, no? Especially sa mga estudyante. Paningkamot mo, pag study mo ba? Kanang paningkamot sa inyong ginikanan, tuition gihatag. Wala na gipunit na kwarta. Gihaguan na. Okay? Ang mga estudyante, oh. Success is not kanang pagmata nimo sa buntag, successful na ka. Waagi gyud kag kalisod. Kami di man mi ma-success kung wala mi nagagi kalisod. Study, pulaw, tuon, no? Na siya. Sa business, maningkamot ka, matag sayo, atog na mga karinderya, matag sayo, palingkig sayo, no? Success is not overnight. Maningkamot yun ta sa kinabuhi. Kung gusto mo gayahay na kinabuhi, dili, blessed din yung life. Kasi gusto mo ka mo blessed life. Gusto mo? Paningkamot mo. Start with the small things, no? Ugos pa kani. Kaning comparison man good, muning kaning naisay na comparison is the enemy of joy. Kana magong mag-start ta og compare sa ubang tawo, may pa siya na siya ani ana-ana, kung naalang did koy ana, dili ko problema. Ingon sa Bible sa Exodus 17, no, thou shall not covet. Ayaw kaibog kung unsa nasa imong silingan. Mao nang dili ka happy sa imong kinabuhi. Kay mag-compare man ka sa uban, no? Dili man ta
Dili man ta ano no mga anak ni Ayala. Wala man ta anak. Sila daghan gyud sila no, pero the moment you start to compare man good, dili ka malipay. Pero when you appreciate the small things nga naa ka, you start with what you have, mahimo kang grateful diha sa Ginoo. Amen ba? Amen no? So sometimes no, we are looking for the kanang mga dagko nga mga miracles, pero wala ta kabalo nga kani mga dagko nga butang nagsugod ni sa mga gagmay. Okay? So we need to celebrate kaning mga small things nga naa ta. Especially kanino time. Time. Ang time man good, mora ning panahon nga naa ta tanan. Pareha ra ta. Every day pila ka oras nagihatag sa Ginoo sa tuwa? 24 hours, no? Tabla ra ta na. So, ato na siyang i-manage well kay these are the things na pwede natong gamiton, no? Para ma-solve ang ato mga challenges in life. So, kailangan na to learn and appreciate the small things, no? Kato, no? Na ihatag sa Ginoo sa atoa. So, ingon sa Exodus 17, no? Kato ingon ako nga daw siya nag-COVID, ingon diri nga ayaw ka mong kaibog sa balay ug sa inyong isig katao or sa iyang asawa ug mga ulipon, no? Mga baka o anso o bisan unsa nga anaa kaniya. Kumana sa Bible. Don't compare, no? Kay God will not work. Kung dili nimo ma-appreciate ang small na blessing sa Ginoo, so ang paghatag sa Ginoo sa imong mga big things, no? Kung dili nimo siya ma-appreciate. Okay? Sige. So, start with what you have. So, kung pangutana, what do you have? Sa may naa ka karon? Okay? Say naa ka? Utang. Baka na. Nakay utang. Sugod ka dira. O later, ba po ni, no? Na point ni Ryan. Atong i-discuss na niya. So, what do you have, no? Number 1, sa mga bata, school, no? Education. Ayaw ninyo na i-take for granted, no? Kay ayaw mong tutuan ng kung ano nga, diskarte lang. Importante ang edukasyon. Kaya pwede man mas mga diskarte ka kung nakay education. Okay? Skills. Kung nakay skills, kabalo ka mo luto, no? Luto kag bula-bula. Wala ka, sa isagol ni Wana, no? Kamuto ni mo. Lami man, naka na, baligyan ni mo. Nakay knowledge, nakay nahubawan sa kabutang, no? Kabalo ka mong program, computer, na, gamitan na yung ability. Expert ka ni nga butang, ana, gamitan na. Ang imong health, no? Ana, nakay health. Samtang makalihok ka, lihok. No, kay dili sa tanang panahon, healthy ta. Pag mawala imong health, mawala ang mga opportunities, no? And ang problem lang yun nato, no, is gusto lang yung shortcut sa kinabuhi. Again, no, walay shortcuts, so we need to work hard and start with what we have. Amen ba? Amen. Sige, number 3. Kanino? Number 3. Saan na to? Number 3? It's okay to ask for help, no? So, atong basahon ni, sa gibuhat sa babae. Ingon na Elisha, go around and ask your neighbors for empty jars. Don't ask for a few. Pangayog daghan, no? Muna ingon ni Elisha. So, nakoy point kibutang diri, there is no problem with asking help, no? Ang problema lang yun is kung mag-rely na ta sa ubang tao para solbaron na tong problema. Again, no, before asking help, start with sa what you have. Pangita unsay naa ka before asking for help. Kaya magsugod ka sa uban, mangita kag wala, na lisod kay na. Start with what you have, unsay gihatag sa Ginoo sa imong. And then God will work with that. And then, pangayo na o tabang sa ubang tao. Sometimes, manggod, natay pride, no? Pride na nga, di ko mangayog tabang, uy. Pero actually, yun, ang humble nga tao, mangayog yun nagtabang. Lisod mangayog tabang kung nanghambog na ka. Nanghambog ka, bubiro kay ka, ako, anigid ko, Pag-abot sa problema, naulaw na noon ka mangayog o tabang. Muna, remain humble. Okay? And, kanino, you don't survive life alone. Walay tao nga mag-survive sa kinabuhi nga mag-inusarang. Kailangan na to ang
ang usa tabang no sa isig katao. Tanawin mong tapad na ay ina siya nga kailangan nako imong tabang. Ina, I need your help. I need your help. Ano no? Wala may problema. Dool mo kay pastor, right? Need help, right? Bayad sa utang niya. Ano no? Kung may problema, pwede mo chat. Chat, pastor. May problema, i-pray ko. Inyo na imong katapad, prayhan ko nimo, ana, i-share imong problema. You pray together. No? Unsay naa ka? Naibalance imong kauban. Uy, naaday kay ko ano? Pangluto. Ano, kuan ba? Himo siya kanang putahe. Ako na ako'y gas diri, wa man siya gas. So, iyang gitabangan. We will never know kung unsay naa sa imong silingan hantod sa mangutana ta, di ba? Muna, mangayo gyud tao, tapang. You don't survive life alone. Together, we are better. Agree? So it is okay to ask for help. And asking help honors the Lord, no? Atong basahon ng Genesis 2:18. Muni ang design sa Ginoo. Hingon diri, basahon nato tanan sa English na punta. Sige. 1, 2, 3, go. Lord God said, "It is not good for a man to be alone. I will make a helper Suitable for him." So, ang Ginoo na naging dili maayo ang tao nga mag-inusara. So, maghimo ko og yang partner, no, nga suitable siya nga motabang, no. So, kung ang imong partner gahatag og laban sa imong gulo, pray kay mo man ang purpose sa Ginoo, no, nga nay mo help sa ato, no. Tawa sila. Sige. So, kana siya, no, katong widow, no, nasad siya kay nawala ang mutabang sa iya moto. Wa man siya partner, nangayo siya tabang sa iyang silingan. Nangayo siya tabang kay Elisha. So, dili gyud nato kaya sulbaron ang problema nga mag-inusara. Okay? Amen? Amen. Galatians 6:2 atong basahon sa Bisaya. Okay, 1, 2, 3, go. Inyong mga problema tungod kay inyong buhaton, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. So, we carry each other's burden, no? So, malipay ang Ginoo pag magtinabangay ta. Amen? Okay, ignay mong tapad, tabangan ta ka. Tabangan ta ka. Partner ta ka para mas matabangan ko sa akong problema. Ano yun, di ba? No man is an island. Ayaw mo pag inusa kay kung mag-inusa ka, mabuang dyan ka, naghanag suicide. Kay, wala siya nag-open up ba? Wala siya nag-share siyang problema. Imo-imo ra siya, no? Ito ra siyang kwarto. Go out, no? Share your problems. Makatabang na siya. Ug mao kini ang design sa Ginoo because we are created for a community, no? Kita, sa church, magtinabangay ta. Si Raisin, nasakit. Nag-ampaw na ka Raisin. Garo na si Raisin diri. So, ano to, no? Magtinabangay ta ninyo. Para ma-experience na to ang blessed na life. Okay. E na may problema. So, magtinabangay ta. O, ask ta og help. So, napo isa ka diri, no? Isa ka nice na point na persistence in prayer exercises our faith. Atong basahon ang Luke chapter 18. Okay, wala na ako nabutang diri. Pero ato siyang basahon sa English. Sige, 1, 2, 3, go. Okay, wait lang. So, naa daw hari nga dautan, no? Judge. Ni dool tong widow sa iyaha nga, Judge, tagay ko hustisya sa kuhang problema karon, no? So, sige siya pang kuhan, pabugos. Sige atong basahon sunod.
Okay. So ang widow, sige siya pamugo, sige siya gato sa judge nga, judge ba? Kuha na ninyo akong kaso kay isud na kayo siya, naglisod. So kaning judge, isamuka naman siya. Judge nga, walay fear sa Ginoo ni ba? Wala pa gini kaila Ginoo. Hantod sa ni ana tong judge, samuka na rin niya. Ay, sige. Ayuson niya ang kaso. Hantod, gitubag niya ang widow. So ingon dire, unsa na lang ang Ginoo. No? Nga ang Ginoo matarong. Kung muduol ta sa Ginoo, persistent ta sa tong prayer, na kay problema, dugay na kay gusto pangandoy sa kinabuhi, sige nimo gampo. Eventually, ihatag na sa Ginoo. Because you are persistent with your prayer. Ma-remember na ako ito muna, gagmay pa me. Elementary pa. Sige, may ampo og balay. May balay. Di ba di? Kami, tuyok yun na lamisa. Ampo ta. Pray mig balay. Lord, pray mig balay. After, siguro 20 years plus, ihatag sa Ginoo. Muna ni. Wala mo ko nag-imagine nga nang ihatag sa Ginoo. Because, we persisted in prayer. Kung mag-persist mo, no? Persist ba ka ng, say, persist sa Bisaya? Mula ho tayo, sige mo gumagampo, ayaw gundang pangayo sa Ginoo. God will hear your prayer. No? Kana mga dili, dautan nga pagampo ha, kung kana makahimaya sa Ginoo imong pagampo, ihatag na sa Ginoo. So, mangayo tagtabang sa Ginoo, mangayo tagtabang sa atong mga silingan po. Amen? Amen. Para blessed atong life. Okay, number 4, no? Second to the last na point. Atong basahon? Obey God. So, mahimot ang blessed atong kinabuhi if we obey God. Ingon dire, sa verse 4, ingon siya, then go inside. Ging na siya ni Elisha. Isarado ang door behind you and your sons. Dito mo sa kwarto. Pour oil into all jars. Iyabo ang katong sudlanan na gamay sa tanan garapon. Each sudli, no? Sudli. Then she left him, shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her and keep pouring. No? Kung kamo makadungog ani no, ingnan mo nga ni Elisha. Sige, iyabon ng kuan katong gamay nga sudlanan dito sa mga way sulod. Kasi mo sulod sa iyong utok. Imposible, di ba? Kung ano ba ni? Di ba? Sometimes God will give us instructions na tanaw na to imposible, no? Pero masing imposible siya, obey God. Kay pausa nimo maingon nga work siya ni Lord. Kung dili siya imposible, di ba? Kung kaya ra gyud nimo, makahambog jud ka, ako jud ni. Pero kung mga naka imposible jud niya nasulbad, moingon jud ka, Ginoo gyud to. Okay, amen? Amen. So unsa na kadako imong problema, kaya na sulbaron sa Ginoo. Kung mo obey ka, di ba? So the poor widow must be saying to herself, tingon ako ganiha, how can it be, no? Butang na to, 200 ml lang to, no? Dili ini siya exact ano ha. 200 ml na sudulan, yabunin mo sa 100 ka litro. Huwag imposible, di no? Pero na-realize sa babae nga, kani si Elisha, he is a man of God. So iyang himo. Okay? So ingon si missionary ni siya sa China, no, si J. Hudson Taylor, ingon siya nga, God's work done God's way will never lack supply. Sabi siya pa, kung himo nimo ang buluhaton sa Ginoo, pinaagi kung sa paunsa niya gusto, pamaagi sa Ginoo, no, dili kani mahutdan og supply. Nagi supply kung buhaton nimo ang kabubuton sa Ginoo. Pinaagi sa iyahapong kabubuton. Dili ka mahutdan. Okay? So, complete obedience will always lead to blessings sa Ginoo, no? Naay blessings, pero dili pasabot nga wala naay problema. Nagi hapon pero naay blessings in life, no? Pag mo-obey ta sa Ginoo. So, kung dili siya mag-make sense, pabalikin tayo. For example, nag-decide ka, asa mo kung mupuyo, diri or diri. Pero ang leading sa Ginoo nimo, mupuyo ka sa layo. Natanaw nimo blind man.
Pero mo magyud ang conviction sa Ginoo. Sundan na, no? Kaya wala ka balong sa naghulat dito. Tungwali ni Pastor Sam last Sunday, magsugod na og conviction, himong ampuan, unya, himong buhaton. No? Nay action. Okay? Para magkaroon ka og blessing. Obedience. Ingon sa James 1:22 to 25, atong basahon sa English. 1, 2, 3, go. Wala pa? Ano to? Wala kay James na. Butang dira. Wala James? Wala. Kanang 2 Kings 4? Mo na sure. Wala na kabyo ano. James, kuha na siya 1:22 to 25. Ingon dire sa English atong basahon. Listen to the word. So deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word, someone who looks at his face in a mirror, goes away, he looks like, oh, diha sa ta. So, ingon diri nga, ayaw lang daw mo paminaw sa word ni God. Himo ano, do what it says. Ingon sa Bisaya, dili kay maminaw lang kamo sa iyang mga pulong, kung dili tumana ninyo kini. Kung maminaw lang kamo, o dili mo tuman, gilimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. Yung giilad lang ninyong kaugalingon. Si bisan kinsa nga maminaw apan dili mutuman sa pulong sa Dios sama sa tao na nanamin ug human nanaw sa iyahang itsura milakaw lang dayon ug nalimtan na dayon ang kung unsa ang iyang itsura. So nakatry na mong tanaw sa samin? Di ba? Karon mo tagi tanaw mo? Pag human ninyo kaon, wala. Sure mo mo ikiki no kan nabilin tanaway mong katapan. So ingon siya nga magkomedya lang bitaw. Ingon siya nga kung mutanaw daw mo sa salamin, nya pag human imong tanaw no, nakinakitaan nga kanang kabunggay no, dili. Paglakaw nimo, nakalimot ka. Sumuro daw kag ana. Nakalimot. Kung wala ka ning obey. Nakalimot kasi mo itsura ba ni tanaw kag salamin. Pero ingon diri sa verse 25, pero but whoever looks intently sa perfect law ni God and gives freedom and continues in it, not forgetting they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. Sa Bisaya pa, kung dili magpadayon gayud sa pagtuman niini, panangalanginan sa Dios ang iyang mga kinahimo. Amen? You want God's blessing? Obey, no? Obey. What a blessed life? Obey. Obey ta sa Ginoo. So, muna ang fourth na point na to, no? Number 5, last. Saan na to? Kaniray, morning point, try. Saan na to number 5? Prioritize and live within your means. So, may pasabutan na. Mag-priority ta o maginabuhi kung saan na sa tuwa, no? Naiuban, sweldo 10,000, pero ang gasto, 11,000. So, nakulang siya 1,000. Pag next month, mura gihapon. So, nakulang na siya 2,000. At the end of the year, nag-negative na siya og 12,000. So, muna pasabutan ni, no? Biblical po dahil ini nga, nga principle, prioritize, sa manang prioritize, atong i-discuss later, and live within your means. 2 Kings, sa verse 6 ug 7, akong i-highlight ha, when all the jars were full, napuno na tanan katong mga jar, no, napuno na. He said to her son, siya, bring me another one. He replied, wala na jar. Then the oil stopped flowing. Wala na ining agas. She went and told the man of God, and he said, go, kung saan daw? Sell the oil and pay your debts. You and your sons can live on what is left. No? Sa Bisaya pa, niundang ang pag-agas sa lana. So, unsay advice ni Elisha sa iyaha? Go and sell the oil, no? Ibaligya ang oil. So, muni ang mga points sa akong gilist. Someday, no?
the resources katong oil muundang, no? And the oil stopped flowing. Na panahon na kusog ang kita sa negosyo, di ba? Mga one time, big time. Napoy tama lang, napoy hinay, napoy wala, no? So sa panahon nga grabe ang blessing ni Lord, unsa kay maayo buhaton? Mag-save. Diri sa problema ni sa babae, na siya'y daghang oil, daghan na yung kwarta. Unsa ang gipahimo ni Elisha sa iyaha? Gipabaligya o gipapalit ba siya balay? Wala. Gipabayad niya sa utang. Namagay uban sa tuwa, kahit nakadaog kag raffle, nakay utang, raffle, nakadaog kag 20,000. Unsay gihimo sa 20,000? Gilaag, gipalit og cellphone. Wala gi-prioritize iyang problema. No? Wala. So, in the ending, wala na solve yung problem. 'Di ba? Kay lahi man yang gi-prioritize. So, again, no, sa panahon nga natay blessing, be wise on how you will spend it. No? Sa panahon nga okay ka, ayaw pag sige pakakagasto. Bayad kung unsay utang. Kung unsay imong problem, settle it, no? Dili kay vlog ka and create another problem. Imbis masulbad na tayo mong problema, wala na. Naiuban pod, imbis wala siya utang, kay naibog magyud siya siyang silingan nga gwapog cellphone, palit siya cellphone. So karon nalipay siya, no? Pero na siya problema. So nag-create siya siyang problem. So mo nang giingon nga prioritize and live within your means. No? Sagdi lang ng mga dato nga bupalit og tag milyon nga bag. Wa man na sila kabutangan silang kwarta, no? Ana pagita ako nga ako'y dato di jud ko mo palit ani. Kita man ganing away kwarta, mo palit og masking wala ta. Unsa man kang madato na ta? So maybe God is ginapugnan ni Lord ang blessing because your heart is not ready for that blessing. Malay nimo pagdagan kag kwarta. May mo kang drug lord. Di ba? Negosyo ka, nakasudlan nga negosyo nga di mao. Maglahi biyan ng madato kay mangita pa jud kag kwarta. Na kay greed sa imong art, dili ka ready sa blessing sa Ginoo. Muna wala gihatag. So learn to prioritize and live within your means. If you want to have a blessed life, ayaw mo gasto sa mga dili importante, no? Tama dai nay nagtudlo sa kuha nga kung nakay paliton, no? Nakay gusto paliton. Pangutana ning tulo ka butang sa imong sarili. Number 1, sa unang pangutana, kailangan ba nako ni? Pag dili, ayaw lang. Kasi pangutana lang next month, no? Basi kailangan na nimo next month. Second question, kailangan ba nako ni karon? No? Kailangan ba gid nimo karon? O dili? Kung dili nimo kailangan karon, ayaw lang sa save. Third question, na ba ko'y kwarta para paliton ni? Do I have the resources to buy? Kung wala, ayaw palita. Kaya kung paliton nimo na, you will create your problem. Remember na ko tungo na tong panahon nga ning uso ang cellphone, wa jud may paliti. Hindi man kaya sa mong means. Nagka-cellphone kog una, no? Kay gitagaan kog cellphone sa akong teacher. Wala ko nagka-cellphone kay una kay gipalitan ko ni Mami Daddy because they know sa means na mo tungo na dili pa kaya, no? Gasto na pod. Kailangan majud na ko to that time. Hindi raman. Pabuhi ra mo kog cellphone that time. So, muna siya, no? Live within your means. I-prioritize kung unsa ang concern man gud sa babae diri na siya utang basi kwaon niyang anak. So para ma-solve yung problem, iyang gibayad. Second point, Elisha asked the widow to sell the oil and pay her debts, for that is the major concern. Mo tong major concern. The creditor is coming to take her sons as slaves, and that should be the priority. So,
Third point, sometimes, no, when we are victorious and successful, it is hard for us to know what our real focus, di ba? And priority, makalimot na. No? And what are we here for? Unsa man gyud atong goal, no, sa kinabuhi, no? So na ko'y question sa inyo, ha. Kung makareceive mo blessing today, no? Sa man ninyong himuon, unsa ang inyong priority? Mutang nato na may 1 million karon, no, be. Sipa lang ninyo na ko'y 1 million karon. Unsa inyong himuon? Bro, palit ani. Or unahon ang utang bayan. Hinay-hinay yung utang bayan. Para makuha ninyo ang blessed life, no? Lisod man gud mag-live mo nga magdungag-dungag tanan. Live within your means, no? Sagdi lang ng uban mo na ayaw gid mong tanaw sa uban, ayaw mo kaibog sa uban. Kay ang kuan man gud ang satisfaction sa kinabuhi. Mindset ta jud na sa tao. No, mindset ta jud na. Tung una, di ba? Na kahit sinilas, kita ka sa silingan, no, bukuha siya sapatos, oy. Karon na kay sapatos. Isa na pwede magyan ng huna. Hala, bukuha siya ang bike, oy. Diba? Tung una, wala maka naibugan ng bike. Karon kita, niuso ang bike, naibug ka. Palit kag bike. Palit ni mo bike. Kita kag motor lang. Na ako'y motor. Nagla na kay motor, kita kay sakyanan nila. Paano kay sakyanan? Ang kuan sa tao, ang iyahang dream, kuan ba? Nahagyo na diha. So, ang satisfaction, no, sa kinabuhi, kuan na yun na, kung ma-appreciate, no, kung sa'y naa ka, no, ayog kaibog sa uban, no, appreciate what you have, makontent ka kung sa'y naa karon. Pray for what you do not have, and I'm sure God will give it to you someday. Dili nang pinakalit, no? Wala may dautan kung mangandoy tag dako, pero ang dautan, kung gusto nimo karon na dayon, no, masing wala ka kay you will create your own problem. Genesis 41, basahon ko na may time, no, basahon ni itong story ni Joseph katong nagka-famine ang Egypt kanang naay 7 years nga grabe ang abundant, no, grabe ang ani. Kunya after 7 years grabe pod ang kuan, drought, walay ani. So sa 7 years nga naay blessing, nag-save si Joseph og 1/5 sa ilahang sa ilahang ani. Ug mo to ilang gigamit pag-abot sa panahon nga wala sila. Again, no, naay time nga ang oil mo stop og flow. I-prepare ninyo yung sarili kay dili mag-save mo, save. Kay dili sa tanan panahon naay oil nga muagas nga grabe. Okay? Know your priority and live within your means. Amen ba? Agree mo? Biblical ni siya, ha? Biblical ni. Okay? Sige karon. So, mo ni diri nag-end o itong i-summarize, no, how to have a blessed life. Number 1. Life has problems where you are good and bad. So these are opportunities to experience God's power. So ang kinabuhi nga blessed, dili pasabot nga walay problema. Naay problema, pero you will experience God's power. Amen? Number 2, usahaw na to. Appreciate the small things and build on them. Number 3, it's okay to ask for help. To be a community. So, ayun yung kalimti, yung labi na sa to church ta. Na may problema, dool mo. We will pray and we will see what we can do. Okay? Pero, bago mo magdool, usa kung say naa ka, no? What can I do? Number 4, obey God. Obedience brings blessing. Kung dili ka mag-obey, na-curse. But if you obey, there's great blessing. And number 5, prioritize and live within your means. Wise people know what to prioritize. Kung dili ka wise, magsige lang kag pataka. So, be wise. Okay? So, muna, kung gusto ninyo mahimong blessed life, follow ninyo observe ninyo ang principles,
And I'm sure God will bless you and solve inyong mga problem sama sa katong widow. God bless inyong tanan. Amen. Salamat, Brother David, no? So, nagantag na learn nga principles from the Bible based itong story atong widow. Diba? Kita magtanan in different stages o panahon sa itong kinabuhi. Ano na tayo mga problema, challenges, mga pagsulay. Pero ato yung timanan nga we should draw near to God. No? Timanan nato itong mga 5 points i-share ni Brother Dave kung ato yung i-apply sa itong kinabuhi. Ang kalahian gyud sa tao kay nakadungog sa word, paggawa sa church, wala nang lain tanan. Ato yung i-apply sa itong life. So, magpasalamat ta sa word nga tunadunggan, no? By singing this response song, so manindog ta. No? Pasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Lahi na jud ang kinabuhi pagkakaila ta kay Jesus. Pag natay mga problems, natay maduulan. All I once held dear, built my life upon. All this world reveals, and was to own. All I once thought gain, I have counted lost, spent and worthless now, compared to this. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Yes, Lord God. You're our all, Lord God. You're the best. We love Now my heart's desire is to know you more, to be found in you, and known as yours, to possess by faith what I could not earn, all surpassing gift of righteousness. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Oh, to know the power of your risen life, and to know you in your suffering, to become like you in your death, my Lord. So with you to live and never die. Knowing you, Jesus, knowing you, there is no greater thing. You're my home, you're the best, you're my joy, my righteousness. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness. You're my all, you're the best, you're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. You're my
You're my joy, my righteousness, and I love you, Lord. Ikaw ang among tanan, O Diyos. Wa na lain sa kanimo. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name. Pagampo ta. Almighty God and Heavenly Father, Diyos nga gamhanan ug labaw sa tanan. Salamat Lord sa imong pulong ug sa pagpahinumdom kanamo nga dinhi sa kalibutan doon nagay problema. Apan kadtong nituo ug nisalig kanimo, imo gayong tabangan. Lord, we praise you and we give glory and honor to you. I pray, Lord, that mapanalanginan ang tanan nga naa dinhi, ilang mahinumduman, Lord, ang 5 ka lesson sa kinabuhi sa usa ka byuda nga dakog utang. Lord, salamat sa pagpahinumdum sa amo nga amo pong bayaran ang among utang. Kay ikaw, Lord, gusto nga mo panalangin sa imong tao. Panpanag sa Lord ang among mga gipanghimo, maoy babag sa imong mga panalangin. Iandam ang among kinabuhi, Lord, sa among pagpanglakaw karon, sa among pagpauli, panalangini ang tanan. Protect them from harm and evil. The Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace, now and always. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you. Ang lingkod sa ta for some announcements. Before ko maghimog announcement, basig na ay gusto sa inyo hadiri maghatag testimony or victory what happened sa inyong kinabuhi for the past weeks or this week o basig na pasalamat sa Ginoo. Nainguntan sa tanan no, ako lang ni kanat mapasalamat jud ko sa Ginoo no sa kamaayo niya sa among kinabuhi kay iya jung gidungog among mga pagampo labi na jud sa health sa akong anak na na-diagnose sa dengue. We always pray good sa good health but na jud mga pagsulay sa kinabuhi no. Dako kay ko ipasalamat jud sa Ginoo sa tanan tabang niya jud labi na sa mga tao nga iyahang ginapadala para tabangan mi. O salamat kayo kay Doc Simon kay from the first day jud na sakit akong anak, from time to time nag-update jud sa kuha. Mo-chat siya kung unsa na magpasalamat ay mag-update kung unsa na nahitabo. Salamat jud kay Doc Simon and kay Pastor Lee o Ate Rose. Thank you sa financial o sa prayers na inyong gihatag. Sa tanan tawo nga nagtabang sa mua, mga musta, manguan all glory and honor din sa Ginoo kay gitabangan jud mi pati sa mga bills na 00 namo kay tungod nga gisalig namo tanan sa iyaha. Salamat jud kay sa tanan akong ibalik og dungog ang himaya sa atong Ginoo. Amen. So, reminder lang po na to sa mga ginikanan. Ang banghidlo gitagbalay, libot masig ka ng naatay na miss ba nga kay usog yun ang dengue karong panahon na dili lang mga bata ang namatay sa dengue. I remember dito nagpuyo mi dito sa GEM. Classmate si Pastor Dave. I think college na ba to Dave? When college na ba mo ato? Nasi classmate ka namatay sa dengue. Ha? So sad jud kay puro biya sila laki ang tunga namatay
namatay kuan ni sila kanang supporter ni sila og dako nga ospital, and then suddenly ang iyang apo namatay dengue, sakit yun na kaayo, no? So palibot sa balay, clean up gyud ta ko na mga bote, usay natay bote butan niya bakulan, masudla ba na, no? Mga garapon, mga anak, no? Mga usa pa na, mga lata. Kundi wala tay time maglimpyo, baliktaran na lang daan, ha? Para wala siya opportunity nga magpuyo o kanang tawag anak dengue. Naapoy mga plants nga ganahan pud mo puyo ang tubig ang dengue kanang nay mga plants kanang brondelia usa ba na siya nga mabulak nga walon ra ba na nga mo puyo dito kay mo salud man siya tubig nga maulanan dito mo puyo ang tubig. So na siya diha pud mo puyo ang dito mo salud og tubig nga magpuyo na dito ang lamok. So source po na og dengue, no? So careful lang jud ta. So gi-encourage na ko kadtong naay mga sakit, nga gusto jud mo simba, please wear kun og face mask jud ta, no? Kay dili man na siya nga kumukay na kay giubo ka di ka kasimba, pwede maka mag-wear og face mask o gisipon ka. Pwede man ka, no? Make sure lang jud nga maghugas ng bitag kamot, no? Kay diha ba yan na magtakod-takod ka na hugaw imong kamot, magkuha kag tinapay, na hugaw di imong kamot, diha na sugod-sugod na, no? Kay makatakod taan na. Ang akong announcement is katong ato ang last Sunday, those kinsa may katong wala kasimba, kinsa may naka-watch sa recorded na video. Last Sunday, katong si Pastor Sam. Wala? Wala naka-watch? Katong wala diri? Wala. So, dili lang mag-announce. But anyway, wala giday mo nagtanaw. That was a very good message good from the Lord. No? Tanawa dito. Kay, ako magod, kanang message diri, madunggan lang na ako na putol-putol kay nagtudlo ako dito sa mga bata. Then Monday morning, I went to the bank, and then giputol na mo ang conversation ni Pastor kay nakisakay lang ko saya because I was about to reach the bank diri sa BPI ma. And then dad gusto lang na kuputlo na tong istorya. Na ako'y gusto himuon. Anak siya pa. I was madungog yun ako sa Ginoo nga morning imong I was instructed by the Lord nga na ako himuon. Pero I just want to make sure kung gikan ba yun sa Ginoo. Kabalo kang sa itubag ni Pastor Lee, nakapaminaw ba ka sa minsay sa Ginoo? Through Pastor Isa? Iko, mag-pray. Check. Pag humani mo, o deni sa bank, balik. O kanang paminawa sa before ni mo kanang himuon. So, after the bank, I went here, sakay kong jeep, kaong kong pamahaw. While nagakaong kong pamahaw, I listened to the video. No? Kay dili man po ko pwede nga sige lang tanaw, no? Just listening to the video sa message. Gidretso na ako dito sa picture. And then, mga tama to, kung nata himuon, we have to start sa conviction, prayer, i-convict maka sa Ginoo to himuon, madungog ba nimo? Dili ka kadungog sa instruction sa Ginoo kung dili ka magbasag Bible, dili ka mag-spend time sa Ginoo. You cannot hear the Lord. So, conviction, balik ka, kung tinuod pa yun na, through prayer, ang puwan nimo, and then act. Meaning, obey. So, mauto. Anak ko, ako gyud ang himuon, Lord. Anak ko. So, I obeyed the Lord. So, basig naa sa inyo dire, silingan ninyo, ang friends ninyo, o kauban din simbahan, nga gusto ninyo kabangan, nya, wala mo nag-obey, lain baya, pag dilita mo obey, bugat atong mga kalamnan. Saan ang kalamnan? First is, magluya ka. Dili ka happy. Bisag na kay kwarta, dili ka happy. Saglami mong kaon, dili yung ka happy. Nga, tingnan na, di ba ko happy? Nakakaon, may akong lechon. No?
Naikulang. So, tiyahan ta mo, naikulang. Basi, gi-convict mo sa Ginoo to help or gi-convict mo sa Ginoo to volunteer. Pero wala mo nag-volunteer kay because of pride. No? Magluya yun ta, balik yun ta. Magluya ta, masad atong kinabuhi. Matingala mo, di mo ko happy, Lord. Na naman sa kuatanan, nakapalit ako, gusto na ako katong sapatos na nakita na ko sa Shopee, i-deliver na, naabot na. Still, you're not happy. No? Ano man, na mga butang nga wala na to gi-obey sa Ginoo. No? Wala na to gihimo. Nana sa tutanan, nana sa tuatanan, no? Pero still, hawang, no? Sa Bisaya pa hawang. Wala kay fulfillment, wala kay satisfaction. Kaya nga naman, wala ka nag-obey sa Ginoo. Pero once mo obey sa Ginoo, unsay equation sa math pa, unsay gan equals, blessing. Dili lang kay problem solve. Bless ka sa Ginoo. Tama dili? Tama dili? Amen. Nya balik ta ganina sa story about that widow. Dili lang nang garapon na, kana mention na dunggan ako kay Pastor, kay Pastor Dave. Ang jar sa unang panahon, dagko na, mura na siyang stoneware, kumbaga kanang baligya sa mga Japan surplus. Made of stone na siya. Stone, na jar, na dagko. So imagine, kung natin panudlan na, natin ipangayo sa Ginoo, sudlan yun na sa Ginoo, magmilagro yun na sa Ginoo sa tong kinabuhi. Kining ato ang gi-worshipan, place of worship, this is the result of the miracle of God. Imagine na sa una, naman na si JJ, abot okay, nung ba si JJ kay gamay pa. There was a time, mga katulagi, among refrigerator, nga, naami bisita, no? Bisita ka, nag-reunion lagi mga normal every December, mag-reunion, niabot tong igsawa sa igsuon sa akong bana, niabri sa refrigerator, hapit hulugan sa pultahan, wala na dito nagunit, dili mami kapalit, di po may gusto mangutang kay magka-problema jud me. Unsa na papagayad sa utang. Imagine manager na akong bana but still wala mi nag-utang. We waited for the blessing of the Lord kay dili mi gusto mag-utang. Baka problema mi bayad asa mi manguhag pagbayad. Kaya ako mga anak 5 ka buok private schools. Function pa man tong refrigerator, sige lang. Mabutra lagi na. So ana, no? Kailangan ba na ako karon? Wala pa ba ko'y magamit? Pa may magamit? Problema lang kay Luoy dito mong putahan sa refrigerator. Ana mi! Dili ko maulaw nga manager akong bana pero ang among wall sa among balay walay pintura. It took us years to be painted ang wall. Ana mi, bahala. Hindi mo gano'n ba dahil? May magkapangit siyang balay. Ano? Pakialam. Ano? Wa ko'y pakialam. Basta kay makatulog ko sa gabi. No? So, our desire is magkaroon ta og family day, but we have amo ng planuhon og tarong. Ha? So, namoy involvement in your part. Pag may family day, kung tanaw ninyo dito sa likod, luoy ang mga bata init na gitagaan mi og net ni Emily. Pero wala gyud nagtaod kay wala gyud mo taod kay di man ako pasakaon ako sa pastor kay delikado mga hulog mi. Mabuto among buto gahi na, no? Delikado maputol. And that's a reality pag tigulang na ka. No? Bisa pagkaya nimo musaka, pero ayaw patuga-tuga saka kay ngano. Lisod ang recovery ang tigulang kung naputol ang bukog. And that's a reality of life. Ibawalan po mi ni Doc Simon manaka mi ana. So kung natay time, we will namoy time magsabot ta kay amo desire ni pastor kay nag-ingon si Pastor Dave kun na kay 1 million karon unsaon nimo? Ako ipatop diri Lord. No? Mao jud na akong desire. But si Lord na ana mo provide ana wata kabalaw kin sa hikapon niya nga kasing-kasing to provide for this.
No, sama aning atong gibutang karon. Ginoo nag-provide na sama sa atong kanang speakers na gipadala sa Ginoo. Sama sa aning dagko nga kanang electric fan na alay ni abot dire gi-deliver gawa mi kabalo. Ana ang ways of the Lord wa ka kabalo asa gikan asa ang blessing. Ang basta kita obey lang gyud ta. Amen. So kung naamoy mga problema, ayaw pas ana. Asa na to ihatag? Sa Ginoo. I-entrust na to. Pag humana tong hatag, pag humana tong ampo kay, pagkalikod nako kay pas ana man putag balik. Pas ano balik? Ha? Ayaw. Ibilin dito sa Ginoo atong mga problema. Bahala na si Ginoo. Musog sa atong mga problema. Ha? Kisay gusto gwapa o gwapo. Ha? Mo na sekreto. Do not be a warrior. Ha? Live one day at a time. Ha? Ana juta ha? One day at a time. Ang problema man gud nato, we borrow our future's happiness. Dapat unta kadtong gwapo nga sapatos. Next pa dito ihatag sa Ginoo next month, imo na magiuna-una nangutang ka. Pagabot sa delivery sa Shopee, gibayran nimo pero inutang dito nimo. No? It brings misery. No? So ana na siya. So, sa yung ganina ni Pastor Dave, kailangan ba gyud napapakay magamit na ba kay kwarta. So ana na. That's a guidelines for us today. So pray for our family day. Set lamig date for that. Pray that you will be here available. If you have a problem, i-chat lang nimo si Pastor Sam o ako ba, Pastor Lee, Pastor Dave. Concerns with medical kanang panglawas, medical issues, i-chat nimo si Doc Simon. So it's just a text or a chat away. Or pwede nimo katong kana ato ang brothers and sisters kay mong saligan diri, you can tell your problems. Okay? So God bless us all, mga pita dito. Amen. Pagpatugtog